Mm. Ah, ah, bago tayo mag-content, hello, hello, hello sa isa na naman bagong episode ng Kwentuhan Dako with Kuya Kai, Kuya Dean, and Jake, and also me. Let's go! Si O nga pala, ano, Tivarius ah, Nesking. nag-start na kami kanina mag-pod, then napagkwentuhan lang namin na nabalian si Kuya Kai sa isang bike accident. So, kaya matagal siyang, kumbaga na parang 3 episodes siyang hindi nakasali. So, yeah. Sa Nag-ubos kayo ngayon, ng content ng ilang minuto, mga 10 minutes, mga gano'n. ah, hindi parang ano, parang feeling ko yung incident na yun parang magandang ano, ilagay sa personal na kwentuhan eh. Huwag nating iba ako Siyempre, pa. siyempre. Pero okey ka naman, Kai? I mean, Ito pa rin, okey ka naman? nakapag-mix pa rin ako. Nakakapag-mix, yun ang importante, eh. Ganyan lang naman, eh, puwede mong hawakan, 'di ba? Yun yung oo. Seamless pa rin Hindi yung lang ako movement pag nagmi-mix. hindi lang ako puwedeng uminom kasi naka-morphine ako, 'di ba? Ano lang 'yan. No, yeah. Grabe 'no, Ilang oh ano, my ilang God. nagme-medication ka? Tol, yung morphine ko sinulat in-overwrite ng doktor yung mismong amount na puwede kong i-take sa isang araw. Sabi dapat yung morphine 2 to 4 times a day. I'm allowed 4 to 6 times a day. Hmm. 4 to 6? Pero wala chong tangina Ilang kung di kayo nag-message kanina, mamaya uminom ako ng kape kasi inaantok-antok ko. Ang lakas ng morphine, tol. Bigla ka na lang tulog diyan. Baka naman pang-8 na yun, Kai. Kuya Kai, baka Inom, 10 pang-8 milligram na lang yun. 10 milligram yung iniinom ko, chong, man. okay lang. Oo. Hindi gano'n Tapos kataas. yung Pero ano pero pa rin yung iniinom ko pare, ngayon, tol, effective. morphine. Yung nabalian ako dito, ang iniinom ko codeine, eh. Kailangan ko munang inumin bago maging morphine sa katawan ko, 'di ba? Okay. Sheesh. What Pero the fuck? ilang Eto, ilang Ray, ano raw, Ray ilang mo weeks mong kokonsumuhin? hanggang masakit na yung braso ko, eh. Hanggang Okay. masakit pa? Oh my God. Yeah. Kasi sabi nila, Lagi tayo nagkaraan ka, matagal pa yan. Mm. ang Eprane hindi raw maganda yun sa bone ano, eh, sa bone na pag-heal ng bones. Injury. Maganda ang Hmm, Eprane pag-heal ng muscles. okay. Good, that's April. good to know. Ano yung generic name nun? Yung April. Eprane, Ibuprofen. Tapos yung Yeah. Panodil paracetamol, 'di ba? Ayun ang Panodil yun, Sinabi eh. Ang yaman siguro ng sinabi kumpanya. sinabi ko sa anesthesiologist yun, tanga na lahat. Sabi ko araw-araw ako nagcho-chonky, man. Sabi niya, para alam niyo Ang sabi para nila? alam niyo 'pag nilagyan niyo ako anesthesia, 'di ba? Tinetest mo kaagad, Yeah. Hindi kasi Ang sabi? lalagyan ako ng anesthesia, 'di ba? Para Yeah, parang hindi kailangan ma-overset o malaman. ma-underdo. Yeah. Hmm. Tama. Oh, ano naman sabi nila nung sinabi mo yun? Kasi kailangan ko rin malaman yan, eh, baka Pero Baka sabi nila, kailangan tol, tinutod sabihin ka. ko lang, kailangan nila malaman kung daily ka ba nag-i-smoke, man. Yun lang gusto nilang malaman or once in a while lang. Hindi naman. Hindi naman. 'Pag ano May lang, epekto ba pag nag-i-smoke ka sa pag Ha? pag ano ka, binigyan ka ng anesthesia? May side effect ba? Ewan ko, ganito pa rin tsura ko, eh, so wala siguro. Ang ina mga doktor, bakit pa nila tinanong men? Hindi kasi ano, kailangan lang namin punuin yung questionnaire. So, sasali namin yan sa question. Para magmukhang legit tong ginagawa namin. Yun ba yun? Talagang pero dahil si Kuya Kai ay on forced vacation, ang pag-uusapan natin ngayon pare is profession versus passion. Di ba napag-usapan natin yan? Tingnan naman natin sa ibang perspective pa. Pinag-usapan natin ng pare puro passion eh. Hindi. Passion of Christ.
Hindi, parang nung pinag-usapan natin yan plano, eh. Plano pa lang, humaba lang, eh. Humaba lang yung Oo. yung conversation, eh. Ay, pinag-usapan natin yung premise. Aba, naka-wine si pare. Anong wine yan, pare? Tol, Apasimento. Masarap pare. Apasimento? Oo, na-discover ng asawa ko. Uno. Nag-sale pare, parang 38 kroner per bottle. Mm. Ako, Masarap, not matamis. memento. Ito. Not Ayan. Oo nga, ba't di ka nakasemento ka ba? Pati sinemento Nope. yung kamay mo? Puro puro hazard, puro peklat, ay puro pasa. Pati sa wrist. Rusa siya. Nakita mo? Oo. Naputol ba yung buto mo o nabali o Yan tol, yan nabali yan. From here, oo, hindi nila inano, no? Okay. tangina tol, nung bumagsak nga ako sabay, sabi ko sa'yo, inangat ko yung kamay ko, yung palad ko saka yung ganito, nakadikit sa floor. Sabi ko, oh my God, yan na ba ikaw? Sabi ko ganun. Holy fuck! Grabe, Okay. sakit niyan. Oh my God, man. Grabe yan. Yung Tapos adrenaline yung ba dumating nung kick in pare matagal? Nag-fade out yung adrenaline tol after, man. After kasi tagal nung ambulansya, di ba? I was like 15 minutes ako naghihintay. Nung bandang huli, sabi ko doon sa babaeng tumulong sa akin, ay, halus siya, Gral. Sabi niya, di mo rugot. Sabi ko, pakaimer naman. Jesus Christ. Kailangan mo Hey, isigaw yun eh. Putya. Ang masama pa ganun nun, yung ginupit na yung jacket adrenaline ko. mo, Ginupit minsan lahat, di mahaba, ba? minsan maikse. Yata sabi niya sa akin, lalagyan kita ng swero. Okay, fine. Bigla narinig ko sabi ng ambulance, lalagyan ko siya ng fentanyl. Ganito karaming amount. Sabi ko, isa-isip ko agad, sinusubukan ng patayin nino, di ba dyan overdose si Mac Miller, di ba? Kuka na niya ng fentanyl. yung pala Hindi microdose nga. lang yun. Yeah, putang ina tol, microdose Ah, lang pala. microdose. Nakakalma rin pala yun. Oo, kailangan mo rin pala nun. Diba, Kaya mo sabi talaga- lalasunin ka na. Holy. Pero sabi nila, I'm in a good humor pa daw nun eh. Kasi sabi sa akin, alagas off and all. Sabi ko, yeah, bullshit, man. Yeah, kaloda, diagonal bullshit, yeah. Sabi? Alang iya. Oh Okay my ka, God. okay ka palang no? Gabi nung Okay accident. ka palang premano, no ma? Walang-wala ako. I could barely open my eyes to pag-uwi namin sa taxi, man. Drogin-drogi ako, man. Oh my God. Yeah, Pero for sure. okay ka rin palang ma-aksidente. Meron kang mga comebacks. Wala na tol. Shit happens then. So, I can cry about it. Ano mo, di tawa ko na lang, di ba? Sabagay. Nandun na ako eh. Well, palagay ko kailangan na natin mag-start sa topic natin. So lahat naman tayo may mga Let's go. profession eh. Simulan natin kay Kuya Kai kasi parang feeling ko gustong-gusto ni Kai yung profession na itatawirin niya eh. Which I think na parang parang isa siguro sa pinakamaswerte. Ano yung Kumbaga, ibig sabihin? Di mo, there's a certain thing na na yung profession mo pare, minsan yun yung parang yun yung career path mo eh. Pero yung in the long run, parang may gusto ka pang ibang gawin eh, na wala kang pakialam kung kumikita ba ng pera o hindi. Diba? Parang balak passion mo yata yun. maging cyborg ni Kuya Kai eh. Ayun nga, yun nga. Kumaga parang parang hindi mo kailangan ng hindi mo parang wala na sa'yo na wala akong pakialam, nag-i-enjoy akong gawin eh. Diba? Totoo yun. Pero ang iniisip ko kasi, ang taong swerte minsan like athletes, Formula 1 drivers, maganon. Kasi Ayan, totoo yung yan. passion nila, naging profession nila. You feel me? Alam mo yun? Yeah. Nag-drive ka ng kotse, di ba? Yun naman yung passion nila. Kaya it just end up being a profession. Like parang mga singers din tol, mga musicians. Is passion ng music yun eh. It tends to be na gumaling ka lang, then kumita ka dahil someone likes your music, di ba? Pero minus Formula 1 no? Parang yung ibang nabanggit mo, yun yung parang nagsimula talaga na wala silang pakialam kung kumita o hindi. Kumbaga, Basta kumalera ka. if it flies Di halaw- fine. Sino pinakamabilis?
Kasi yung Formula 1 pare mga ano yan, parang puwede mong itabi yan sa mga nepo baby. Mga milyonaryo na multi-millionaire na yan, in the long run, bago pa sila nag-drive ng Formula 1, eh. Siguro mga drag Oh, yeah, racers, mga gano'n, walang most of pakialam, them. passion nila yun, 'di ba? Hmm, mm. Mga ano, kabayo racer, ayun talaga passion yun. Yun talaga yung passion. Tol, alam mo ba kapag hinete ka, you're built for it. Kailangan hindi ka raw tatangkad ng 5'3", hindi ka raw bibigat ng 125. Yeah, kaya Ah, Pag maliliit sila, hinete. eh. Kaya karamihan ng mga hinete pare, sa Pilipinas, mga shabu addict. Hindi 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 ko parang feeling ko hindi 'to chika, kinuwento lang sa akin 'to, pero parang totoo 'to, eh. Pangalanan mo. Pangalanan mo, Hindi pre. hindi kasi yung meron akong kaibigan na ano, na nagtatrabaho siya dati sa Santa Ana, yung Yeah, yeah. racetrack. Mm. Parang, nag-iinuman kami, nabanggit niya lang sa ano, nabanggit niya lang sa isang inuman na ewan ko nagbibiro siya, pero parang may katotohanan yung kuwento niya, eh, na karamihan sa mga hinete mga adik sa bato. Talaga dinirect, ano, mga adik sa bato. Hindi ko alam. Wala akong idea sa mga hinete, eh. Tagal na nga ng word na yun, hindi ko nabanggit yung hineteng yun. Ngayon ko lang narinig, man. Hindi kasi ano, parang you have to be ano, kailangan mong i-maintain yung 125 pare is too hard. Ilang kilos yun? Less than 50 kilos? Mga 55 siguro. 125. Oh, mga gano'n, yeah. Yeah. Mga kalawang betlog Pag ko lang yun. tumaas ka do'n pare hindi ka na alin do'n pare, yung left o yung right? Kaliwa Kaliwa ka, ka, kalawang eh. betlog. Kaliwa. 125. Ikaw naman pare, ano sa palagay mo? Yung profession versus passion? Versus passion? Mm. Ako ba An tinatanong mo? Ano, si paring Dean? Oh, Okay. Contestant ah, number 3, ikaw. ako ba? Mm. Wala, parang napuputol-putol, eh. Wala, parang ano din yun, eh, yung I guess pareho kami nung kay Jake, yung passion na sa basketball nun, 'di ba? Mm. Alam mo yun? Pero Mm. hindi lang talaga namin makamit yung ano, eh, yung Makamit. pinaka-endgame. Yung alam mo yun, hanggang Oo. passion na lang, eh. Kaya nga kahit na Mm. matanda na kami ngayon, passion pa rin, eh. Iba Pero iba ikaw kasi may yun pare. puwedeng ka nun Kuis, eh, 'no? Ikaw may chance kasi nasa Amerika ka, eh, 'di ba? Yeah, nagkaroon ako ng Tsaka chance. magaling ka, 'di ba? Tumataas ka rin tumalon, tsaka di ka naman gano'n kaliitan, talagang point guard ka talaga. Yeah. Ako talagang no chance, man. Sa mga Solar Boys nga, eh, di ko matalo yung mga hayop na yun sa NBA. Yun yung Tangina literal niyan. sinasabi for the love of the game, ika nga, 'di ba? Mm. Mm. Si Kai din ano rin siya dati, varsitarian. Um, Basketballista rin yan si Kuya Kai, eh. Parehas sila nung tropa ko si Paul, nag-varsity rin siya at one point. Pero Oo, pero yeah. parang feeling ko nga ano na sobrang hirap na i-pursue ang passion mo habang nagbabayad ka ng bahay, 'di ba? Bumibili ka naghahanap ka ng ano, ng pambili ng pagkain sa pamilya mo, 'di ba? Mm. Pampaaral. Wala, dedication Tapos na yung kailangan mo nun, eh. pagdating sa mga katulad ng mga sports, gusto mong laro kunyari basketball, maraming ano tol, maraming tukso sa side to side, 'di ba? Hindi mo maiwasan yun, may bata ka, ma-party ka. Mm. It's either Hmm, babae or droga lang yan, eh. That's the two that can derail you. hmm. Mm. Pag Paano pag yung naghalo pa, combination pa, kaboom! yung chick mo, dumudroga rin, oh, 'di putang ina sabay-sabay kayo. Yun lang, yun lang. Ano pero siyempre yung kumbaga pagdating sa sports kumbaga parang ano,
genetically may mga tao talaga na gifted talaga sila. Na kumbaga alam na nila sa sarili nila na ito na yun, eh. Wala nang iba pang path, eh. Mm. By hook or Mm. by crook, eh. Kumbaga ride or die 'to, eh. Ito lang gagawin ko forever. Pero yung may mga iba naman tao, 'di ba, yung kagaya ng banggit ni Kai na music. Marami akong kilalang musikero na putang ina niyan pare, talagang gutom daw talaga. Mm. Siyempre may minsan nire-require na magtrabaho sila ng more than 14 hours. Putang ina, uwi ng bahay pare ang kinita lang less than 800 pesos. Bawas pa yun ng 200 kasi uminom pa siya ng beer sa bar. Mm. Yeah. Lahat naman, eh. I mean, Mm. siguro lahat Depende rin kasi lahat yan kung naman nasa mahirap, eh, depende rin kung kasi yan kung iisipin mo, eh. nasaan kang status sa buhay mo, eh. Siyempre 'pag yung passion mo paglaro ng basketball or musician, ta's alam mo yun yung makakataguyod sa pamilya mo, you tend to pull that way. Pero 'pag yung lumaki sa'tin nagpunta ng college, nag-high school, alam mo may option ka mag-aral, eh, alam mo yun? Yeah, totoo You yan. have Mm. options if Yeah, totoo yan. kaya kita mo yung mga magagaling sa mga sports, yung lalaki talagang lumaki sa hirap na walang ibang out, yun yung way out nila, yung passion nila, 'di ba? Yeah, tingnan mo si Manny Pacquiao, Ay puta, oo. Isa yan 'di pare. ba? Napaka-inspirational yan. The GOAT, Yeah. the GOAT. Mm. Meh. O tsaka si ano, si Bronny James, 'di ba? Si Bronny James. Galing di ba sa mahirap na pamilya si LeBron? Parang Oo. Si Aura, oo, gagi. si Aura. Si Aura, oo, alam ko. Pero si LeBron, parang Oo, feeling ko mahirap nasa ano sila. sila, middle Si class Lebron na pamilya si LeBron, eh. Si LeBron James siya Ay, ano laking sila, mahirap din yun, eh. single mom, ano sila, Laking mahirap single din. family. Talagang Oo. ghetto. Mm. Yeah. Yeah, May halos talent naman na talaga lahat siya ng kaya magagaling. meron siyang Halos God-given lahat gift, ng 'di ba? magagaling galing dun sa mga ghetto. Baba ng body fat niya. Pero yung anak ni ano ni LeBron James ang gifted. Hindi marunong mag-basketball pero nakapag-NBA, 'di ba? Gifted. Ginip Parang ang NBA sa kanya, eh. parang Jaworski tsaka ano yung Bobot. Si Si Dudut. Dudut. Dudot. Tangina kapag dribble lang daw, pasok ko sa PBA, putang ina, walang palag yun. Di ba asawa nun si Mikey Cojuangco? Na Si naalala niyo yung ano, Yeah, yung oo nga pala, no? naalala niyo yung TV series niya tapos yung pirma niya sa dulo kabayo. Dahil ano siya, yung ano ba tawag dun, yung hobby niya mag horse riding. Yeah, equestrian Ewan siya. ko kung naalala niyo to. Muntik Nay, pa ako mamatay hindi ko sa na birthday maano. party nung hype na yun, eh. Yeah, si Mikey ano yung Cojuangco pagka-pipirma yan? competes on equestrian. Yeah, natatandaan ko 'to, yeah. Mm. Yung mga horse Pag jumping, yung pumipirma yan, pinapasayaw pare. sa'yo mo, pinagki-creep walk mo yung kabayo. Yeah. Yeah, yun. Yan yung mga competition na yan. Pero nung early Oo 90s nga, pare, pag pumipirma to si Mikey, yung dulo ng pirma niya, may dinodrawingan niya ng kabayo. Meron akong classmate si Felipe Atibo. Payat na lalaki yun. Putang ina, diniretso yun, ah. Hindi, Shouts out. pag Shout narinig niyo out. to, matatawa siya to dahil siya nagpauso nito, eh. Meron kaming ano, yung sasaynan mo yung yearbook, fourth year high school. Nagulat ako, pinirma niya, Felipe Atibo, tapos sa dulo parang drinawingan niya ng butiki. Sabi niya, ayan yung version ko ng Mikey Cojuangco. Butiki yun. Signature. What the fuck? Loko. Pero Di ba parang ano yun? Parang that's gay. ano pare kasi, payat kasi siyang lalaki. Tinutok siya sa dating butiki. Pinangatawanan niya na ng 40. Sa dulo talaga, pinirma, Felipe Atibo, tapos butiki yung drawing. Talagang inown niya na lang, eh, no? Ano ba, pero ano yan pare, super cool yan kasi kahit anong asar mo yan, yun napipikon mo. Mm. Kasi malakas din siya mang-asar. may ano siya lagi, Kailangan meron niya siya rin, laging ano. matinding comeback, eh. meron isang beses na nasa may ano kami, nasa may canteen kami ng school namin. Parang inasar siya ng ano ng isang ka-batchmate namin. Sabi, "Tol, nakita ko umiigan lit ng titi mo. Parang ganito," sabi niya. Sabi niya, "Malamang nakita mo yan mula dito hanggang China." Sabi, kaya ganun kaliit. Hindi ko alam
kung ano yung ano, kung anong siyang kumukuha ng ano yun, ng mga material yung hayop na yun. Pero okey yun pagka nakakwentuhan niyo, pre. Ang Mas bilis okey pa ng kay pick Jun up, yun? no? Mabilis pa kay Jun yun? Medyo ano siya, may pagka-witty. Si Jun, Yung loko naman. split second bigla siyang makakaisip ng isang bagay. Nararanasan ko, yung kagaya natin na nakapasok na tayo sa workforce per se. Kumbaga hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo makakahanap ng sarili nating passion, 'di ba? Mm. Kumbaga may mga certain na tao talaga na na yung oras nila parang to the second decimal. Tangina pare, parang laging nakatuon sa kung paano lang maging productive, eh. Mm. Yung talagang Min nagbo-burn sa inside niya, 'di ba? oh, Yung yung talagang minsan nga pare yung wala siyang ibang iniisip kundi iisa lang, 'di ba? tangina pare yung minsan nga makakita ka ng tao na yung masyado ng burnout sa trabaho ta's maaabutan na lang ng pamilya niya nakasabit na sa kisame isang linggo. Isang linggo na nagsimba yung pamilya niya. Pag-uwi nakasabit na siya sa kisame. Minsan di mo masisisi yun, eh. Kumbaga parang sa kanya putang napaka-repetitive. Ano ba 'tong ginagawa ko sa buhay, walang meaning 'to, ah. Mm. Yeah. Minsan maintindihan mo na lang, okey na-gets ko bakit mo ginawa yan. Talagang mahirap mabuhay, eh, gano'n talaga, eh. Talagang kailangan mo humanap ng kahit nga hindi passion, eh, kahit ano lang, 'di ba, magawa mo maka-earn ka ng pera na free ka sa ano, Hmm, sa work. I mean, ako gusto ko rin yung work ko pero nafi-feel ko na rin parang I'm getting, nap nabu-burnout na rin ako, eh. Kasi repetitive, paulit-ulit, gusto kong gumawa ng iba. Gusto kong gumawa ng hmm. iba na at least Oto kikita ng at least a good amount of money, 'di ba? Para eh, ma-let go mo 'tong, kung nasaan ka. yeah. Tsaka kailangan mo talagang mag-sacrifice, eh, kasi 'pag mag-aaral ka siyempre yung pera mo onti, Hmm. 'di ba? Tas may bills kang babayaran, iisipin, may bahay, may kotse, may ganyan, lahat-lahat, 'di ba? Ay tol, parang gusto ko na rin Mukhang mag-big ten nung kinukwento mo yan. Hindi. mukhang down kayo, eh. May sasabihin ako sa inyo. Alam mo ng mahirap tapos mapapakamatay ka pa rin. What the Ito nga, alam mukhang mo down ng kayo, may sasabihin mahirap ako sa inyo. Minsan 'di ba 'yan, simula pa lang. nararamdaman mo na parang walang ano yung buhay mo, walang direksyon, nag-asawa ka na sa work mo, parang Direksyon. lahat hindi 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 Mm, hindi gumagana, alam mo 'yun? Akala mo walang mm. Hmm, walang nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Walang magandang nangyayari sa buhay mo. hmm. Kasi alam mo 'yun, alam mo bakit gano'n? Kasi baka ikaw yung magandang nangyayari sa buhay ng ibang tao. Aba, putang ina. Nakarampotya naman. Magandang Oh, point Wala of that's na. view it, yan guys. pare. That's it. Binabago mo point of view namin, ah. That's the end of the show. 'Di ba? Maganda yung Ganda analogy nun, na yan pare, ah. Muntik ko pang ma-crush yung camera ko, eh. Yeah, baka nga. Siyempre yung Gano'n 'yun, tol. baka nga Kasi Di mo naisip they yan said, pare? God yung gives the hardest challenge pamilya mo, 'di to ba, the strongest ibang one, eh. tao. Ayun naman pala, eh. Pucha, kaya naman pala Kaya napakasuwerte pala ko, Ngayon eh. na hirap ako dito, eh. Kaya laban ngay lang, laban lang. ngayon ko lang Mm. na maganda yung point of view mo na yan, ah, parang kumbaga thinking outside of the box, man. Pero kasi pagka nandoon ka sa sitwasyon na yun, parang hindi mo kaagad maiisip yun dahil parang alam mo yung nauuna sa'yo yung yung victim mentality na, "Putang ina, ano ba 'tong ginagawa ko?" 'Di ba? Yeah. Parang feeling ko instinct natin yun Lahat sa naman human tayo yung guilty sa victim ganyan. mentality, eh. Mm. Mm. Kaya kailangan Lahat mong naman tayo humanap guilty sa ng ganyan. kung ano, 'di ba? Feeling mo na stuck ka sa routine, na stuck ka sa rut, 'di ba? Na parang, walang direksyon, anong gagawin ko? Parang Oo. kahit anong gawin ko walang Mm. mabuti, lahat mamahal, ganito, ganyan, alam mo 'yun? Pero hindi mo naisip minsan na parang baka ikaw Mm. yung kabutihan na kailangan ng ibang tao, 'di ba? You're the one who's giving the blessing to Mm. the other people. So don't let go, man. Just keep on fighting. Oo. Sa tingin mo 'tong baling 'to hihinto sa'kin sa pag-graduate, fuck that shit, man. Tangina, Pangalawa na 'yan, oh. pag-graduate Pangalawa na 'yan. robot na Ah, ano ano yan si Kuya Kai, ano ba tawag nun?
human living tissue attached to metal alloy. Kalimutan ko nga AKA pwede niyong gawin katulad T1000. kay Mega Man yung kamay ko, pwede maging baril. Ay puta. Ano, putya ang tawag dun? Nanotech? Yeah. Tanginan may naman yung braso. Ayos Nanotech, Pero man. Pero yung kumbaga siyempre outside of profession. Siguro parang feeling ko rin para rin matanggal ka sukat, kailangan mo rin maghanap ng ng masamang pakinggan pero diversion yun para ma-busy naman ulit yung sarili mo. Yun yung kumbaga magki-create ka ng sinasabing passion project. 'Di ba? Yeah, or pwede ka rin maghanap ng kasi gusto mong gawin sa buhay and take a leap. Take the jump like I did. 'Di ba dati takot na takot ako mag-aaral kasi kailangan ko mag-provide sa pamilya ko, kailangan ko mag-ganito. Nag-aaral pa rin yung asawa ko nun. If I didn't took the jump nag-aarap ka ng umpisahan ko na. stability. Yeah. If I didn't took the jump ng risk, that's like, 4 years ago? Half a year na lang matapos na ako school, man. And I'm glad that I Yeah. took that leap. Yeah. Hindi ko sinasabing madali, Minsan kasi yung mga It was hard. Mahirap yung mga pinagdaanan ko kasi financially, ganito, ganyan. Pero alam mo yun, Ay, at least hindi mahirap ako mag-iisip talaga, na pre, what if na ganito, what if ganyan. Alam mo yun? Yeah. mahirap talaga, pre. Mahirap mabuhay ng what if Nung kami rin nag-aral ni Jake, buti financially pack talaga kami. Yung kumbaga parang hindi ko, yung minsan iniisip ko, puta, bakit ko pa kaya ginawa to? Pero pag yung in hindsight, pag tinignan mo, puta, 2 buwan na lang matatapos na ako Ba't ko iniisip to? Totoo yun. Yung Ngayon, proud na proud ka pa dahil natapos ka, di ba? maririnig mo yung kuwari sa Lea Plus mo, magkukuwento yung katrabaho mo. Well, binigyan ako ng aumyento sa sweldo, tinaasan ako ng 1.5. Wala pa nga ako dun sa regular na sweldo, ikaw tinaasan ka na ng 1.5. Parehas namang ginagawa natin Ano ba 'to? Di ba? Parang minsan yung babangon ka, papasok pa ba ako? Narinig ko, tinaasan daw si Gago no. Kasi na lang kaya gumawa ang trabaho ko. Diba? Parang ganun minsan maiisip mo Pero totoo yan, mahirap talaga. Feeling ko, ang tawag dito pare, social construction. Kinonstruct tong system natin. Hindi para maging easy para kahit kanino Meron talagang mga certain na mga bilang ng mga tao, yung mga elite na sinasabi na sila yung hindi naman sila maswerte kasi hindi naman nalaglag sa langit yung pera nila, puta puwersa nila yun Kumbaga Yeah. nagkataon lang siguro yung alam mo yun, yung nung panahon na kung saan yung pagiging tuso, karamihan ng mga tao hindi pa nakakahabol sa idea. Kumbaga sila yung mga unang scammer pare. Diba? Yung kumbaga yung sinasabi nila, alam mo yun, yung trickle down effect. May may-ari ako ng isang production na bagay, pag pumasok ka rito, pag umambon sa akin yung pera, lalagdag sa'yo. Parang gano'n, di ba? So, puta. Tayo, nauto tayo. Oo nga, no, parang stable pakinggan yun buwan-buwan lagi ako may sweldo. Tapos, Kasi, yeah, pantakay mo, ano yan, pre? Hindi, siguro para sa atin dito nakatira sa Denmark Iba yung language, iba yung culture. Kailangan natin mag-ano di ba? Mag-adapt. Di ba? Pero kung nasa Pinas tayo, siguradong nakasabay tayo dun sa mga mga Facebook yung mga alam mo yan? Vloggers. Yeah, mga vloggers, di ba? Hindi naman actually imposible pero yun nga din yung yung kagaya nitong ginagawa natin. Parang mahirap kumuha. Hindi naman mahirap kumuha ng traction, parang feeling ko Mahirap kasing maraming ng homeless talaga. dito, pre. Mahirap humanap ng homeless dito tapos bibigyan mo ng 1 kilong bigas. Baka bigyan ka pa ng pera masyado, no? pre.
Sa may Baka nasa sabi mga Mas Copenhagen, 'di ba? marami Sa pang pera Copenhagen may sa'tin mga yung ganyan. homeless yan. baka sabihin pa siya, "Binibigyan mo akong bigas, eto 20 kroner. Sa'yo na rin yung bigas mo." Binigyan. Kapapalimos ko lang 'yan, Yeah. Pero, ano kasi siyempre parang, yun din yung ano, yung kumbaga yung social contract na meron tayo sa ano, sa society na 'to, na kailangan mo laging maging productive, eh. Pero ang pinakamasakit kasi pare, hindi naman pera yung pinakaimportanteng currency ng buhay, kundi yung oras, eh. Minsan yung may mga tao pare na sobrang yaman na nila, kumbaga ang set ng goal nila, unang set ng goal ko is 1,000,000. Susunod ng set goal ko is, to be like 100,000,000. Susunod nun kailangan ko maging bilyonaryo, sunod parang walang katapusan pare na never ending rat race. Tapos na at the end of your life pare, 90 years old ka na, hindi mo pa ma-let go pare yung kumpanya mo kasi yun na yung buong identity mo, eh. Alam mo yun, wala kang passion, meron ka lang drive, 'di Mm. ba? Yeah. I'm not saying that's Binuhos a mo na bad thing, pagkatao putang mo ina nun, masarap siguro maging bilyonaryo. Oo nga, 'di ba? Parang I'm not saying that's a bad thing, masarap malamang maging bilyonaryo, pero yung kumbaga yung ano ba talaga end goal nito, anong end game nito, 'di ba? Lahat naman tayo mamamatay, eh, yun ang pinaka ano, hindi natin nare-realize ang pinakaimportanteng currency ng buhay natin yung oras lang. The more mong sinasayang isang oras sa isang bagay, nakakalimutan yung mga importanteng bagay, eh, 'di ba? Siguro kapag bilyonaryo ka na pre, hindi na pera yung ano mo dun, power, eh. Yung staying power na lang. Yeah. Pero yun nga yung problema, eh, yung staying power hindi yun stable, eh, kasi magkakaedad ka, eh. And the law of the nature says the younger one would take over. Yun yung pinakamasakit dun, eh, na Mm. hindi hindi isang bagay na siguro hindi naiisip din ng mga bilyonaryo, 'di Mm. ba? Yan, sabihin natin sila 'no, sila Jake Paul, at the height of their career parang multi-millionaire sila dahil bata pa sila, eh. 'Pag pumalo na sila ng 40 at wala na yung charm nila, wala na yung clout nila, ano na, 'di ba? Mm. Eh, bakit si Enrile pare? Paano yun Dinosaur na si Enrile, Oh, eh, pero putang ina. nasa ano, may power pa rin. Kasabayan pala paano ni tol, nila Megatron yun, eh. Oh, putang ina, tignan mo, hindi oh. hindi 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 kasi si Enrile, hindi siya ano, eh, hindi siya yung alam mo yun, yung front, face ng ano, eh, ng power, eh. Siya yung parang ano, eh, yung the power yung the power behind the power, eh. Para siyang in the shadows. Mm. Alam mo yun, yung parang feeling mo siya yung miyembro ng mga Final ano, yung boss. mga secret Mga organization. Final boss. mga Oo tol, council lang mga Final boss. boss lang, eh. napanood niyo ba 'yan, ano? Napanood niyo ba 'yan, ano, 'Di ba yung The may Blind boss sabay meron Swordsman? naman 4 na kung parang council, 'di ba? After that. Parang gano'n pare. Napanood niyo ba pare ano, yung Satoichi The Blind Swordsman? Yung anime. Ni ano yun, Japanese ano yun, Japanese film yun. Maganda yan pare, si Takeshi something. Siya yung gumawa ng Takeshi Castle. Siya rin yung nag-direct, siya rin yung Mm. nagbida. Tapos yung istorya nun, may para siyang pumunta sa isang tao na pag-aari ng mga gangster. Tapos may nagpa-front na boss. Meron siya lagi pinupuntahan na parang izakaya, Japanese version ng parang eatery na may inuman. At the end of the film pare, spoiler alert, ang big boss pala talaga yung may-ari nung izakaya. Siya talaga Mm. yung parang gangster of all gangster, nagpapanggap lang siyang normal na tao. Parang Mm. gano'n si Enrile pare, alam mo Yeah. yun? Malamang kung bakit hindi mahuli-huli kung ilan yung ninakaw niya, kasi siya siguro yung panahon na sinabing, "'Pag kumita ka ng ganito karaming pera, i-withdraw mo lahat sa bangko, ilibing mo sa lupa." Siguro siguro isa sa mga ano na yun, sa grupo na yun na nakaisip na yung mga bangko ngayon digital na, yung hinahanap nila, "Saan kaya pera nito?" 'Di ba? Walang paper trail, 'di ba? Ang kulit nga. Di mo alam rin minsan rin 'pag 'di ba nga in time mo nga sinasabi mo, sabay Hmm, lahat na lang parang digital. Alam mo yun, oo, dati nahahawakan mo pa, eh. hmm. Pag-cash ka mo nakikita mo, eh. Ngayon parang number di mo alam kung nagti-trip na lang sila, eh, "Oh, meron tayong gan'to." Puta, 'di ba? Yun nga nakakatakot pare 'pag nag-crash lahat.
Tangina, imaginin mo lahat tayo walang pera. Oo, Which is talagang Yeah, okay lahat din. nasa ano, lahat nasa nasa bangko bangko, eh. lahat, man. Pero which is okay din pare. Lahat tayo walang pera, lahat tayo walang utang. Eh, parang mayaman tayo nun. Parang mayaman tayo nun dahil tayo sanay tayong walang pera, eh. Oo po, Sila tapos hindi. yep, Ang oh susunod my na instinct pare, kanya-kanyang kuha ng kutsilyo, takbo sa bill ka, tangina nakawan na 'to. looting. Walang pambili. 'Di kung sino mauna, 'di ba? Ay putya, kagulo yun 'no? Pero pero ano yun, eh, kumbaga parang, in the far future pa naman yun pre. Pero tama nga dun si ano 'no, si Kai na kumbaga ano, eh, kumbaga parang siguro ano, eh, minsan talaga kailangan natin tanggapin na ano, eh, na ang buhay talaga parang ano, eh, parang, ang productivity kumbaga kahit hindi man nalaglag sa Na langit, wala ka parang pa, ano, eh. eh, parang ano, eh, ayusin natin 'yan. Parang ano, eh, parang sinasabi lang nila na ano, eh, na, ah, hindi mo dapat din kumbaga parang binibitawan para lang sa ano, para lang sa passion mo. So you need na ano pa rin, eh, you need na parang magkaroon pa rin ng stability habang pinupurso mo rin yung siguro yung passion mo. I don't know if that's correct. Eh, so far yun parang feeling ko itong ginagawa natin na nasa gano'ng posisyon tayo ngayon. Hindi ako gusto ko rin yung Mahirap kasi cook i-balance dati out yun. kasi Kasi most hmm, passion doesn't pay nap the bills, eh. Totoo, Mm. totoo. Pero yun nga rin yun pare parang ano, parang siguro siguro yung kunwari yung ewan ko parang ano, eh, parang nung in-introduce sa'kin 'to ni Jake, nagkaroon ako talaga ng malaking interest dito na kumbaga parang ano, kahit gaano ka-hectic yung buhay parang kailangan mag-spend ng a couple of hours just to do this. Tas yung at the end of the day parang feeling ko pagkatapos nito parang siyang therapeutic na alam mo yung kinabukasan everything's toned down. Hindi kagaya ng 'pag normal na araw pagising mo maingay na kaagad lahat tas oo, kasi ano, yung eh, anxiety mo tumataas. kasi Mm. may iba tayong hinihintay, eh. I mean may Hmm, parang assignment tayo na parang it's so freaking gusto mo na magpahinga pero you can't, kailangan mong gawin, eh. Kailangan mong kailangan mo gawin, eh, 'di tapusin ba? yung goal ika nga. Kaya pagtapos nun talagang parang 'di ba? Kaya Yeah, kahit eh, podcast o kahit saan na ibang eh, ginagawa mo outside sa work mo, 'di ba? 'Pag mahirap eh, lalo na. Kaya ang sarap eh, pag-inom 'pag pagod, eh. pero Yun yun. totoo yan, yung nag-a-unwind ka. Oo, pero 'pag 'di ka pagod ta's 'pag yung work mo, yung day mo parang so easy, parang ayaw mong uminom, alam mo, ayaw mong mag-celebrate kasi walang ano, walang hirap, eh, wala kang hirap na parang ang dali lang. Hmm, Parang di mo feel yung alak. parang hindi mo deserve ika nga. Pero 'pag nag-text si Kuya din na, "Ginagawa mo?" Mga 10:00, 9:00, Ano na, "Ah, ano na, anong meron diyan?" Ibang usapan yun, pero you know what I mean. Pero kung, Pero alam mo outside of naisip ko dito sa ano yan pa? passion, sa tingin ko may Hmm, mga isang nationality magaling dito. Alam mo mga Japanese? yeah, Kasi 'pag hmm, where the 'pag yung passion nila katulad yung mga naghahasa ng ano, ng kutsilyo. hmm, Naumpisa lang naman sa passion yun, hmm, gusto mo lang mag-asar kasi you wanna master something, 'di ba? Parang marami sa kanila they're good hmm, at combining passion Oo, and earning money man, 'cause they take pride into it. mm. Yeah, mm. tsaka talagang binibigyan nila ng ano, ng detalye, ng oras, Lahat tol ng man. Kahit ikaw Ray, bumibili ka discipline, ng lahat pantalon na gawa 'no? ng Japan, 'di ba? yeah, totoo. Hindi kasi yun, eh, Tapos pero parang feeling ko nung nagsimula sila, it's about parang ano lang, parang wala silang pake kung kumita ng pera o hindi. Kumbaga parang nakakakuha sila ng malaking gratification pagka nagagawa nila yung isang bagay. Tapos bigla-bigla Yun at nga, the eh. end of the day dahil sobrang tagal na nilang ginagawa, umabot sila sa level ng sinasabing artisan. May word sila ron pero artisan ang ibig sabihin nun, eh. Yung oo, expert kasi Yeah, isang pero bagay lang talaga pare. yun nga yun tol na na-etch sa culture nila yun sa pagiging Hapon na gano'n sila, 'di ba?
And that's not a bad thing to Sobrang spread in the world, 'di ba? Oo, Yeah. disiplinado talaga. Alam mo Kasi yun? isipin mo yung Kasi mga taong sa passion sila yumaman, like Gordon Ramsay, yung mga gano'ng klaseng tao. Wala naman sigurong taong Ano gumising na parang gusto hindi ko rin lang kumita. alam mo yun? Yung may mga Yeah. cook. Sana parang yung kinukwento niya Ako cook hindi ako, raw eh, sila talagang hindi raw siya kumikita nun. Yung Hindi kumikita unang ano niya. naka-LaFerrari si gago, hindi kumikita. Hindi ngayon na lang, pero yung starting niya, saka lang siya nag-pick ng traction nung na-picture siya kay Guy, anong pangalan 'to, yung pangalan nung ano niya, yung naging mentor niya na Michelin cook, yung Marco mahaba Pierre buhok. White. yeah. Yeah, yeah. Yeah, Si Pierre White. yeah. Nung na-feature siya do'n na nagtatrabaho pa siya, ano lang siya do'n pare, lealing pa lang siya no'n. Parang 20 something lang siya no'n, eh. Do'n nag-boost yung ano niya, yung career niya. Naisip Lalo mo pa nung passion ano talaga yung yun. Kasi gusto niyang gumawa ng totoo pagkain, yun. di ba? Kinikwento niya pare, meron daw siyang experience na 3 taon wala siyang ginawa kundi magbalat ng sibuyas. Yun lang yung Grabe trabaho yun. niya, pinagbabalat lang siyang sibuyas. Yun ang yun ang hindi ko kakayanin yung gano'n. Sa kitchen, isa lang yung Pero nga tol, gagawin yung mo, yung sa 10 Japan, yung oras, may no yakitori sila, way. yakitori, yung sushihan. Yung anak niyan tol na magte-take over sa business niya tol, 13 years na alam mo araw-araw ginagawa. Naghuhugas ng putang ng Rice. octopus man. Na octopus tol. Yun lang ang trabaho niya. Hugasin na maayos yun hanggang masatisfy yung dad niya na maghihiwa nun, magagawa ng nigiri, di ba? Saka, oh my God. Pati rice, eh, yung Octopus, ganyan ka ng sushi ganyan. rice, putya 10 years yata Hindi tol. yun. Na mag-aaral ka na 13 years ka magsaing. nang ginagawa Oo. tol. Mm. Iba siguro magtikol yun 'no? Tangina. Para pa-octopus din. Ano, Pag ano pata maaari. kung anong ribbon siguro ginagawa sa is dog, Kulang sa cat. digit. Kulang sa digit, 5 lang. Dalawahin natin. Tangina lupit. Tangina. Paano 13 explain sa years. asawa mo yun? Yan. Umuwi ka ng bahay, sabihin asama, amoy bilat na naman yung kamay mo, tangina niya saan galing. Amoy octopus. Alam mo naman yung trabaho ko, Lab, eh. Alam mo yung trabaho ko, Lab, ganun-ganun, eh. Tagalaos, eh. Ang lambot siguro ng kamay nun 'no? Tangina yun. Oh my God. Pero yun nga rin, eh, no? Yun din yung mga masiswerte na feeling ko na ano. Pero siguro parang feeling ko meron na silang pakiramdam na this thing would take off in the future, eh, nung ginagawa nilang passion yun. Yeah. Kasi yung narinig ko na na yung katulad na lang nung mga gumagawa ng mga denim product sa Japan. Nagsimula lang sila, nagtatrabaho sila sa textile industry. Yung mga nagre-repro ng mga Levi's, mga Lee ganon. Tapos hanggang sa gumawa sila ng sarili nilang company. Pero nung una daw, talagang passion project lang yung, alam mo, nag-geek out sila pare. Yung nung 1920s ganito yung tela, ganito karami yung tahi dapat sa isang Levi's na ganitong klase. Yung masyadong nerdo yung nila, yung hobby nila. Detailed. Kaya nung practice nila sa reproduction nila sa sarili nilang company, pag kinumpara daw sa mga produce ng mga 1920s, early 1800s, almost malapit na malapit. Okay. Pero yun nga lang din, vintage, hindi vintage ang presyo, yung parang talagang akala mo bumili ka ng pantalon sa isang museum. Tangina pare, 7,000 para sa isang pantalon Oh. na repro, ah. Ano yun, Dahil may kasamang hapon yun o ano mahal tol, naman nun pre. kasama mo yung bangkay ng minero na natrap sa loob ng mine, nasuot niya yung pantalon na pinagkopya. Ibibigay sa'yo yung 7,000? katawan. Tangina. Sa 7,000 may buong outfit na ako, pa-party pa tayo, tangina yan. Timano, no?
Hindi Tsaka parang ano feeling rin ko nga sila ano, dun, eh, 'di ba, pre? Kasi sa Japan, 'di ba, kita mo naman hindi sila maluho. I mean yung time na 'to, ewan ko lang ngayon, ikaw yung huling nakapunta dun pero dating time na yun, hindi sila maluho, eh. Pati hanggang ngayon naman, eh, hindi ba? tangina tol binomba kasi sila, eh. Nawasak yung ekonomiya nila na Like and binomba sila. subscribe, fans namin yan sa Japan, pagpunta namin diyan meet and greet, Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. wag niyo kaming i-bash, Meet and greet kaagad, We no? love you. Pag mo Hindi hindi kasi pero ano, pero gagawin mo ng gagawin everyday pare gagawin mo yan. yun Ayun nga nga, rin, meron ngang joke diyan sa Japan, 'di ba, magmula nung na-nuke sila, dati honor, katapangan, Mm. pagkatapos na-nuke tingnan mo kung anong ginawa, gumawa na lang ng mga anime, ng mga mga gan mga Hello Kitty na lang. Oo. Hindi kasi pare isipin mo Napaka-unique ng pare, Japan 'no, napaka-unique sin niya. Yeah, after unique talaga. 1945, Mm. imagine this pare, 1945, ang most hated na country, dalawa, Germany at saka Japanese. Japan, Tumagal yeah. yun ng in-a-span hanggang late 1980s, yung hit sa mga Hapon. Sa Can you giyera. imagine that, pre? Oo, pre. Tanginang yan, men. Tang-inang yan. Meron isang istorya pare na yung mga Amerikano, kasi 'di ba yung marami sa kanila namatay dahil sa Pearl Harbor. Mm, China ba yung Sleeping Giant o Japan? China. China 'no, yung China. Sleeping Giant. Gising na pare, nag-iinat na nga eh. Putang ina. Ang ano na nga, ang yabang na nga, eh. Nag-iinat na. Oh, oh, Nakakatakot yun, tol, hinihikaban ka na nga sa mukha eh. Hindi mo pa napansin. Hindi hindi lakad ka Hindi sa puwet pero everyday, puta made in China yung tabo, eh. Di ba ano, di ba maraming namatay na Amerikano sa Pearl Harbor. Nung nagkaroon ng American base ang Japan, ang mga Amerikano nun, hindi ko pero totoo na maraming Haponesa yung parang either na molestya o na rape ng GI. Kasi Mm. parang ano yata hindi sila pwedeng kasuhan hindi pwedeng ilapag yung kaso ng Japan sa kanila kundi kung may magrereklamo ang gobyerno ng US ang magkakaso sa kanila. Pero hindi sila kakasuhan kasi nandoon sila sa Japan eh. Mm. Kumbaga kino-consider pa rin sila as an enemy kahit natalo na nila eh. Mm. Yeah. Alam ko maraming Hapon nang nag-ano nun eh, nagreklamo nun kasi maraming GI yung nangmomolestya ng babae nun. Alam mo pag nakainom, 'di ba? Mm. Yeah, Puta yung mga GI nun grupo-grupo yan eh. Yeah. si At Kenshin, saka alam mga nilang sila na yung may control ng Japan nun, eh. Hmm. Pero Eh, ibang sword, 'di klase ba yan. yung mga blacksmith din yung mga gumagawa rin ng samurai, talagang yung parang, "My honor. Ano pare, This is passion my din nila yun. family's." Ayun ang passion. 'Di ba? Siguro kaya ang samurai gano'n kaganda siya as a peace weapon. Kasi yung mga taong nag-aano nun, yung kumbaga yung mga taong gumagawa nun, they spent their whole life, yun lang yung ginagawa nila. Hindi, tsaka Hindi siya one of one eh. makikilala mo yung ano, yung Yung swordsmith. yung swordsman, yeah. Mm. Ang galing, 'di ba? Alam mo yung parang wala ng gano'n, eh. Yung ngayon na lang yung mga kung kaninong pantalong gawa 'to o yung ano, 'di ba? Mm. Mm. First sila sa weapon talaga, yung mga Ah, katana, yung mga blade nila. ayun naglalagay sila ng sariling signature nila sa Yeah. kung ano yung design ng blade. Yeah. Alam yan. na nila kung sino ang gumawa. Pero sa atin parang pareho lang, 'di ba? Mm. Pe pero parang feeling ko you have to be parang samurai expert para makita ko ano yung difference eh. Kung may difference sa edge, Yeah. yung bigat, yung kung anong bakal lang ginamit. Mm. Try mo sa sa finger mo. Ay, Uy. talas, Antimano, pital ka nun, pital.
Pero meron akong tanong sa inyo, outside of this outside of this pod, given the chance at given the time, me ano yung parang gusto niyong gawin as parang passion project na matagal niyo ng gustong gawin? Movie ako, movie. Okay. Tagal ko ng gustong gumawa ng movie, eh. Nagawa ko yung movie ko kay Vlad sa 2 scenes lang. Mm, Sa isip ko magiging ganito ang intro, pero 'pag video ko na, hindi mm, talaga gano'n yung gusto ko. Alam mo, iba yung iniisip mo, eh. Tinanong ko kasi yung kapitbahay namin dito, na yung mm, classmate ni Adam, yung tatay niya, video editor sa sa Amerika, sa Australia. mm, So, ta's tinatanong ko siya kung anong mga, magandang gamitin, camera, mga ganyan, software. Sabi niya DaVinci Resolve daw mm, maganda. Ta's sabi mm, ko, "Ba't gano'n?" Yung ano ko, yung, sinend ko yung plot ko sa kanya, ta's sabi niya, "It reminds me of a movie called like, parang Forget Sally or something." Na mm, yun nga yung ano ko, yun nga yung gusto kong gawin, na parang yung plot kay Vlads nga, na yung may mm, girl siya, pero in the end imaginary niya lang yung girl. Ganyan yung mm. ano ko. Ta's lahat ng scene ginawa ko 2 takes, 2 scenes. Pero 'pag tinitignan ko ta's ine-edit ko, sabi ko, parang hindi ito yung na-imagine ko." Alam mo yun, ang hirap, eh. Ba't di Alam mo mo dapat na-share yung tinanong mo diyan, video na Paul. yan? Hindi ko natapos, eh. Pero Okay, pero dapat kailangan ang pala tinanong mo, gumawa pre. tayo. Tayong Gus 4, ayun. Gusto ko yung mga gano'n, yung mga ano, yung mga, parang, anong tawag dito, yung out of sudden lang, mag-video or something, like make like short video, short movie. Mm. Puwedeng walang lyrics, walang script, pero alam mo yun, gano'n yung gusto ko. Parang Kaya gusto ko maging anong direktor. genre, tol? Genre yung iniisip ko, Mm. yung kay Vlads, yung sa tropa ko. Na Ano siya, siguro yung gusto mo parang dark? i-direct? Puta, Depende parehas dark siguro diyan. yeah, kasi ano siya, eh, parang ini-imagine ko, ang gusto ko talagang imagine, nakaupo siya sa banyo, ta's madilim yung black, gray, madilim, sabay di mo makikita yung mata, sabay nag-yosi siya, ta's slowly na po, nagzo-zoom out yung camera. Pero hindi ko nagawa, man. Siguro magandang camera, isang malupit na camera lang, kaya kong Dap gawin yun. parang parang ang gusto mong gawin parang short film, parang gano'n. Short film, yeah. Mga Na walang dialogue pero may istorya na nagfo-flow. Oo, 10 minutes. Yun yung balak ko Okey. kay Vlads. Pero makikita sa scene na bumubuka yung bibig, pero walang audio. Kumbaga background audio lang ng pero maririnig mo pagbukas ng pinto, mga gano'n, pero yung voice wala. Gusto mo Yung parang silent movie, parang gano'n. Pero kailangan maintindihan pero ng audience shorts. kung nasaan na yung oo, 10 minutes gano'n, longest 15, Yung mga mga shorts gano'ng nga pero Mahaba gawin. yun silent pare, 10 movie. minutes Parang not Mm. short. Hmm. Yung mga ano lang, yung mga ta's gusto ko rin gawa ng yung mga tayo, yung subukan ko rin, eh. Kasi Mm. diyan nagsisimula yun, eh, kailangan mong simulan, eh. Kailangan mong gumawa ng paunti-unti para masanay ka. Eh, Nagsimula kami ni Ryan, para kaming tanga sa kung mapapanood yung episode 1, ewan ko kung may difference, Episode 1, so yung pinaka-latest episode, ewan ko lang kung may difference. mm. Yung big difference. Yeah. Iba kasi 'pag sa'yo, nasa yung camera, eh. 'Di ba, nung ikaw, una. Pero Ray, ngayon anong parang passion mo, gusto mong gawin? nagiging normal na. Sa ngayon pare parang Magpikol. parang yan, isa yan. Hindi na yan passion yan pare. Dedication yan, tol. Hobby yun, Tangina. eh. Hobby. Ayun talaga, ayun talaga. Dedication Dahil yan, tol. Tangina. gagawin mo ng gagawin yun, eh. Sige nga, gawin mo ulit, Tangina, tol. sige nga.
Bukas. i-send Sige nga, gawin mo ulit. i-send sa ano, i-send sa kumbaga yan wala akong pinipiling genre pare, hindi ako nagdi-discriminate. Mga parak, lamo no? Yeah. Sana tol, anything that ano, that tickles my kink, okey sa'kin yan. Tickles by kink? Puta yun. Hindi pero ngayon parang ano, parang na kasi nahiligan kong ano, yung mangolekta dati ng sneakers. Tapos biglang lumipat siya, parang na-amaze ako sa kung paano kino-construct yung bota. Napanood ko lang 'to yung si Rose Anvil na from scratch, yung meron lang siyang parang ano, parang a piece of napakagandang quality na leather, sabi niya. Gusto kong gumawa ng military style na ano rito na bota. Tas mula dun sa pattern, hanggang sa sizing, hanggang sa kung paano kinonstruct, paano tinay, handmade. Parang sabi ko, "Putang ina maganda yun, ah." Sabi ko kung meron akong panahon at meron akong oras, magtatanong ako sa mga old school shoemaker dito, tumatanggap sila ng lereng at di nila ako bayaran, turuan lang nila ako. Kahit ang trabaho ko lang pare, Shout hindi gumawa ng bota. shoutout Kunwari mo na. meron lalaki teka lang ito. Kunwari meron siyang lalaki, nasira yung bota niya, ano. Pupunta lang siya sa boutique, ipapaayos niya lang. Kahit ako lang, yun lang muna trabaho ko. Okay na ako doon, pre. Yung gagawa ng Mm. soul. For some reason, parang, Gawa na tayo ng reklama. I-clip natin send natin sa mga shoe hindi kasi master. yung, kasi pagka bumili ka ng ano, yung mga fabric made na ano, na bota, sabihin nila, ano to, Goodyear welt to. Ibig sabihin yung stitching niya, surrounding. O kaya 180 welt to. Ibig sabihin yung parang ang matitira lang na hindi na stitch, yung 1/4 yung pinakatakong. Pag bumili ka sa pabrika nun pare, hindi totoo yun, eh. Sinasabi nila na Goodyear o 180 welt. Pag binaklas mo yung buong sapatos dahil masyado siyang cheap, hindi rin gano'n yung parang ano, eh, parang artisan yung construction, parang alam mo talagang pabrika. Mm. Tsaka iba yung feeling ng ano, eh, nakapag-create ka ng isang bagay out of your hands na hindi ka makapaniwala, "Ako gumawa nito." Mm. Alam mo yun, yung parang ikaw yung nag-isip, ikaw yung nag-design, anong material, paano mo tatahiin. Siyempre magkakaroon ng problema, Tol, paano mo may ise-solve ngayon yung may problema, slogan na ako kailangan sa ko gumawa business mo na ganito. yan. Ano yan tol? Boots to asses? Yeah, boots ka, 'di ba? Oo. Vil du ha vil du ha spak i ditt liv? Kub Ryan Stoler. Spaghetti. Lupit pre, lupit. Ang lupit, Ako yun tol. Malupit na lupit yun. malupit na slogan yun tol. Wag Ryan, Sabay AR ano, Stoler, 'di ba? AR. Mer meron ako kasing napanood yung old school ano siya from early 1800s yung Vibram. Nung unang panahon pare yung bota niya nagko-cost lang ng around $5 kasi ang gumagamit mga nagtatrabaho sa minahan, sa mga logging. Habang tumatagal kasi yung quality ng boots niya hindi nagbabago. Yun pa rin yung same quality na sobrang taas. Yun yung parang more than standard. Ngayon pare tangina parang ang pinakamahal niya meron yata nasa 13,000. Holy shit. tahi Bota lang 'to, pero dahil handmade siya, kaya siya naku mahal. 13,000 kasi before kang umorder, kokontakin ka ng ano ng gagawa ng sapatos mo, mag-uusap kayo kung paano mo gustong i-personalize yung sapatos mo. At nire-require nila pumunta ka dun sa shop nila. Para susukatin talaga yung Malamang paa para talagang mo sukat ano? na sukat. Mm. Oo. Tapos habang nandudun ka sinusukatan ka kung meron kang gustong iteration na parang maging one of one yung sapatos mo, na walang kopya talaga. Ang Kumbaga ano, No shit. ang sinasabi nila yung sapatos mo parang ano, parang 'pag pumalo yung maraming taon, ito yung tipo ng sapatos na puwede nilang ilagay sa museum. Kasi one of, Yun one oo, talagang Anong the attack very mo rare. yun? only Hmm, Vibram. Vibram? Vibram? An ba't ano, ibang ano, ibang klase siyang gumawa ng bote. Danish?
Alam ko hindi, alam ko parang American, hindi ko alam kung American o European, pero parang American, eh. Hmm. Ito. Mm. Ito? Hmm, Ito ba? Ito Vibrim. Hindi ba ito? hindi yan tol, Vibram yan, eh. Ito Vibra. Vibram pala, putangina bobo, eh. Na na Bobo mag-spell, eh. Anong na spelling ng pre? Bobo yun si Yonos, ah. V-I-B V-I-B-R-I-M, V-I Vibram. B as in boy, B as in R-I-M. Napanood ko R-I-M. lang din yan kay ano, eh, napanood ko lang din yan kay sino ba 'to? Brim ano? Rim, R-I-M. Napanood Brim? ko lang din yan kay Rose Anvil, eh. Sino ba 'tong Rose Anvil na 'to? Ano At yun parang pare? nilalason ng isip mo, pare, Sino 'to? Hindi tol, dun nawala yung ano, yung parang ako sinampal sa mukha ng nangongolekta ako ng sneaker. Kasi ang una niyang tinakil was, um, quality ng leather. Kasi yun yung pinakaimportante, bakit bibili ka ng isang bagay na gano'n ang presyo kung worth it ba. Ta's ilang sneakers ang biniyak niya. Sinasabi niya na naintindihan niya daw yung hype behind the marketing ng Nike. Pero anong i-expect mo nga sa isang company na pino-produce sa China, ina-outsource nila sa China, ta's yung Chinese, na producer nila siyempre kukuha ng mas murang quality. Mm. Meron akong isang lalaking ano, na napanood nun, na ang pinaka-grail niya yung ano ba yung kulay orange na Jordan 1, shattered glass, shattered backboard, Na na lagi sneaker? sinasabi premium daw. Pero ang paliwanag niya kasi hindi parang ang totoong leather sa Jordan 1 is parang 20% ng sneaker, the rest 80% leather blend na siya, hindi na siya 100% na leather, synthetic na ika nga. Oh my God, man. Tapos nung biniyak, meron siyang ano, meron siyang leather rating pare, kung alin dun yung pinaka from cheap to sa pinaka-refined talaga na leather. What the heck? Yun yung parang ano, dun ako biglang ano, parang bigla akong nawalan ng gana mangolekta ng sneaker. Kasi pang Alam mo pare, parang bigla na may pang-ilang nabasag level na yung salamin, sneaker, pare? nagbagsakan lahat ng salamin. Pang-ilang level yung, sneaker? Ang Jordan, Yeah. um, hindi siya yung pinakapangit, pero hindi rin siya yung pinakamaganda. Oh, oh my God. Parang lumaban naman yung leather portion ng sapatos, parang lumaban naman around 30%. Oh, that's good. Pero yun nga yung pinapaliwanag niya, hindi raw kasi lahat yun leather. 80% nun synthetic leather. Tapos yung 20% yung sa may ankle, totoong leather. Yung sa may toe cap, totoong leather. The rest, hindi na siya leather. Hmm. Oh, parang si Kuya Kai, parang si Ang Kuya Kai. Tapos na ba si Kuya Kai? Ano yung gusto Ng mong ano? gawin, Kuya Kai? I wanna race cars. Besides working? Race cars? masarap din yan, pero mahal na passion project yan. Ano, mga import cars? Hindi tol, kahit yung tagpi-tagping golf lang, pero I wanna race in circuits. Oh, yeah. Racing. Hindi kailangan mamahalan, alam mo So, yun? need Gusto ko for lang speed. kumarera, alam mo yun? In a safe place, hindi sa kalsada, di ba? Karera. Mandadamay pa ako niyan, makakamote pa ako Pwede. niyan, putang ina. Pero anong plano mo gawin? Ikaw mismo yung mag-upgrade or? Tangina, hindi ako kakalikot ng kotse. Gusto ko lang ako magmamaneho, kayo umayos yan. Ako si Dominic Toretto, tanginang yan. Fuck that shit. Sila yung driver. Ako na mag-drive. Di ba sa Amerika may mga ganong passion project, yung dream car nila na parang vintage, bibili nila ng mura, tapos i-envision nila for upgrade. Marami akong nakita niya nun sa US eh. Ano yung Pimp My Ride? Parang ganun pare, parang ganun.
Yeah. Yeah, but Kahit na dito parang si exhibit, Johnny. di ba? Exhibit, I love cats. Can you? We're gonna fucking put a cat house inside your car. Ganun din sa And Pimp your My car's Ride. gonna smell like cats. Motherfucker. Pero I don't mind din kung matututo akong magmekaniko ng sarili kong kotse, 'di ba? Kung may matutunan ako on the side, 'di ba? I like being Mm. in a room where I'm not the smartest one kasi may natututunan ako. Mm. Pag nasa Mm. kwarto ka, ikaw yung Pero may matalino, nasa maling kwarto ka. May mga customs ba tayo dito na sa Denmark, yung mga nagko-custom ng mga kotse? Hindi ulit. meron siguro tol. Ulit? Ang pwede mong max sa Meron yung kasi yan, kotse, meron yan. meron pero ulit Spoiler. sa Spoiler. customization. Ang pinaka-max na pwede mong Mm. gawin sa kotse yung pabilisin is Siguro pabilisin mo kulay, siya no? ng 5%. 5%? Bagay hindi mo rin pwedeng baguhin yung ano eh, yung katawan not unless gagawin mo yon sa mismong manufacturer. Yeah, saka kasi naka-register yun. kailangan mo i-register Yeah. lahat yan, man. Yeah. Kundi kunyari, pinabilis mo Mm. yung kotse mo. Siyempre, mas malakas kumain ng gasolina yun. So, Mm. yung gift nun tataas. Shit like that, alam mo yun? Mm. Dahil tol, Mm. gratis sa Denmark. Tsaka kulay. Yung kulay importante rin di ba? Yeah, hindi ko nga Pero maintindihan siguro yung yung pagdating. yung mga sasakyan, So boring. ano tol? Hindi ko maintindihan yung pagdating sa kulay. Kasi kunyari, bumili ka ng kotse yung kulay pula. Tapos gusto mong ipa-wrap. Di ba yung wrap, Mm. ibang kulay na naman yun? Kailangan ba Mm. i-register naka-wrap yung kotse mo yun? Siguro pag closest sa color, hindi mo na siguro kailangan i-register. Pero pag Hindi ba, kunyari lalagyan mo pula ng kotse mga mo, parang, gusto mong gawing gray. hindi ko alam. Pero I think it makes sense na kailangan mo i-register. Yeah, Sa PS, hindi mo punta kahit ano mag-register ilagay nun. mo. Ikaw or police? Yung gumawa. Malamang yung manufacturer. Yung gumawa siguro. So sila Hindi, kasi rin tol, gagawa katulad nun dito- sa'yo. Tulad dito sa Cubenhound, we hadn't ang pangalan nito, Chona cooling. Naglalagay sila ng Yeah. tinotone nila yung kotse mo, naglalagay din sila ng wrap. Oh, Paano so kunyari pwede kotse mo yun. itim, gusto mo gawing Wala. puti naman? Di ba? So, dapat sila mag-register nun, di ba? Kasi Ah. nasa lahat ng information ng kotse nasa iyo. Nasa kanila rin. Totoo yan. Yeah. Yeah. Kasi hanapin ng pulis, Kasi Siguro kung malamang kumanta ka plate number, Yeah. Plate number, wala nang pakalam okay, yung pulis sa pero kotse, no? Wala nang pakalam yung pulis sa plate sa kulay ng kotse mo, basta yung registered number lang ng plate number, okay na yun. Tapos basta parehong model. Yun hindi ko kaya alam, nga, di ba? dapat ganun. Pero malamang siguro kasi sasabihin nila, ganito kasi yung yung time limit nito na aantayin mo eh. So, siguro sa oras na yon between doing the work itself, ginagawa na siguro nila yung paperwork at the same time. Yeah, maybe. Kailangan natin magkaroon ng mekaniko na guest. Kung mag-alala, Pero parang tatawagan feeling ko namin si Johnny sa next episode. Pero parang feeling ko yung mga sasakyan na hindi na natapos na yung reproduction. Parang yun feeling ko pwede mong i-custom kasi wala ka na mahanap na parte pag nasira. Tapos yung katawan, syempre hindi mo na ma-expect yun na magtatagal talaga. So you need to parang mag-build up to a new one again, di ba? Kasi may nakikita ako mga sasakyan dito na puta ka na from the 1800s, pre, alam mo yung Vintage. kotse dati na walang bubong. Yeah. Tapos yung ang gulong-gulong ng bisikleta. yung parang mountain bike yung gulong. Yeah. Meron ka Meron nakita? ako. Bet sa Kaya Canvin. sa Kadamina, Oh, perfectly working, pare, umaandar. ano siya? Bet sa Canvin tawag doon. May mga stempel yun. Man. Ano siya? Pero Ano parang siya, feeling steam yung mga ganun hindi engine na or- ano. Pero yung mga ganun hindi na nga for reproduction para umandar ulit. Kailangan nilang kailangan nilang i-remodel, kailangan mong tapos pwede ka maglagay ng sarili mong taste. Mga signature nyo. Kuwari family crest sa likod Tsaka ng kotse. Parang ganun.
siguro 'pag may nasirang piyesa dun you manufacture it yourself, gagawa ka mismo ng replica. Kasi hindi mo na mabibili yun. Mm. Totoo. Yung mga stop reproduction shit. Siguro yung Yun yung 'pag i-start mo pinaka-body, yung kotse, yung 'pag i-start mo yung kotse ganito kalaki susi, tas iikutin mo yung unahan ng kotse. Tanginang yun, Yun namatayan ka, yun nasa stoplight ka, ano, puta. yun din yung kotse 'di ba na ano na dahil tatanga-tanga mag-drive yung tao nung unang panahon, may tumatakbo sa harapan nila para sabihin, "May kotseng dumadaan, may kotseng dumadaan." 'Di ba ganun yun 'di ba? Yeah, Yung sa mga black and white na film, napanood niyo ba yun? Tas 'pag yeah, pag Tapos may yung I gabi na think kailangan parang na-notice ko yun. may dala kang posporo kasi walang ano, walang headlights, sisindihan mo yung kandila, lagay mo sa loob. Kandila, Tak no? takpan mo ano, takpan mo yung kandila, ano yan, nagbi-blink tayo. High beam mo, tangina naman, high beam mo, teka lang. High beam, Tinaas, no? high beam, malayo, malapit eh. Oh my God, man, holy crap. Pinakamasaklap dun Ikaw nagda-drive naman ka, parang din, ano, may matandang nag-o-overtake sa inyo. naka-rollator. Zzz, so, I'm faster than you. Cut mo to, putang ina. Cut mo to. Wala nang cut-cut, matapang ka, di ba? Cut mo to. Oh my God, man. Ikaw Pero din, ikaw, anong passion mo din? parang din, ano naman yung ano mo, passion project mo? Wala, baka ituloy ko lang yung ano, yung pagko-collect ng cards, Maganda rin yan, pare. mga Okay rin ang sports, passion project yan. Marvel, DC, NBA. Ano yung pinaka-rare NBA. mo? Ano yung pinaka-rare mo sa collection mo? Yung talagang one of one na pwede mo. Hindi naman, sabihin natin hindi one of one. Yung parang super rare para sa collection mo. Wala yung mga kasi nawala yung ano ko, yung parang suitcase na ano, na Vault. Mm. Nung ano ako, nung 12, 13 years old, meron akong ano pa, yung suitcase na Vault na may sariling lock. Ano yun, laman niya mga Jordans. Mga high grade na Jordans talaga. Ang wala lang ako, yung rookie card niya. Mm. Pero lahat Yung nasa UNC niya. akin. Lahat binili mo yun sa store? Sa store, sa flea market, sa ano, yeah, sa tao. Ay, magkano kaya yung worth nun, no? Ang swerte nung nakahanap ng suitcase na yon. Grabe. Ilang cards yun? Ilang Jordan cards yun? Ilan yung Jordan cards mo doon? Nasa 50. 50? Worst part ng pare, kunyari nahanap niya, tapos hindi niya naman alam yung worth. Tinapon niya lang yung laman, tapos ginamit niya yung suitcase. Hindi. Putang Hindi, parang Bolt yun, mabigat yun. Ganito lang siya kaliit, Okay. oh. maliit lang. Ang problema doon kung paano niya bubuksan. Pucha, Kasi yung lock nun, ganun kalaki. makapal. Makapal. Talagang hindi mo pwedeng ano yun. Kailangan mag-effort ka na tunawin yung bakal nun. Pucha. O kaya ano, Either that, wawasakin mo talaga yung buong suitcase. Ang bad trip doon, nabuksan niya, di ba? Akala niya pera laman. Puta, baraka lang, buwisit. Malas Ang ina, niya. baka naman naglalagari pa rin yun hanggang ngayon. Kailangan natin. Baka di nyo pa Yung ano, di ba yung Superman picture ni Rodman, hindi ko kayo akalain na one of the most rarest card yun. Yung ano? Yung Superman na post ni Rodman, yung unang labas na hologram. Tingnan natin yung rarest NBA card. Alam mo yun, yung naka-Superman si Rodman, hawak niya yung bola, sinisave niya. Hindi ko matandaan yan.
Nag-dive siya nun pare. Naka-dive siya sa Pag-dive niya, ball? hawak-hawak niya yung bola. Yeah. Nakita ko One of the yun. super rarest yun pare. Nagulat ako Yeah. pare. $3,000 that was 1997. Yeah. Sinave niya yung bola, di ba? Mm. Yeah. Tapos nung pinapa-assist, sir, ano to, around $3,000 to. Sabi Oh, ganun nung may-ari nung yung usually sa comic book store mo makakabili ng ganun eh. Yung pwede ka makipag-trade. $3,000 to, sir. Sabi ganun. Ano siya ko? $3,000? Meron so ako Para ngayon lang dun rookie card ni Shohei Ohtani. Hmm. Yung Ano yung ano nila? number one player, the GOAT ng MLB. Hindi na kasi ako updated ng NBA. Ganito na lang. Sino yung Baseball yun? pinakasikat? Sino yung pinakasikat sa baseball Baseball ba yun? na alam mo? Yung Japanese. Yeah. Yeah, kilala ko siya. Yeah. Meron akong Ohtani, rookie yeah. card niya. Ayun ang pinaka-precious na ko ngayon. Maghihintay ka ng 10 to 15 years. Magkano in-offer sa kanya? Di ba in-offeran niya ata siya ng around 250 million? 750 million. 750 million? Ilang 10 years? years. Puta. Yeah. Smart. 750 No, million? pero smart. Kasi yung 750 na yun, nakuha nila in 1 year sa mga uniform lang ni Ohtani. Nabawi nila lahat? In 1 year. Tanginang yung merch selling na yan, parang kakaiba talaga yan pagdating sa sports, anime, kung ano pa, banda. Yeah. Puta. Makakabilib na siguro dahil may tayo sa yung parang yung appreciation of an icon, parang ganun. Di ba? yeah. Habang tumatagal, parang okay, bibiling ko lahat ng merch mo. Pero 750 million para sa isang baseball player na bawi lang sa merch mo. Right? Yeah. Tinalo niya si Elon Musk. Nagbebenta pa ng kotse yun. Hindi malaki na nakukuha. Kung iniisip natin malaki na nakukuha ng mga player, imagine mo yung mga mahawak sa kanila, yung mga sponsor. Sila ang may pera. Sila ang may Pare, Poches yan si sila ang JP, may pera. yan si Juan Ponce Laurel pare. Behind the shadows. Yeah, poches Ika sila nga. yung big time talaga. Speaking pare, update, news trend. Juan Ponce Laurel, dead. Juan Ponce 103. No way. Namatay na? When? Parang Sino kaninang si Simon umaga Enrile? sa Pilipinas. Enrile pala. Enrile patay na? Oo. Kailan Juan lang? Ponce. Enrile pala. Enrile? Hindi nga. Kailan siya namatay? Kanina lang. Hindi ko matandaan kung umaga o gabi. Hindi nga. Seryoso? Pinag-usapan Namatay lang si natin Enrique noong namatay November na. 13, man. Wow. November 13, he was 101. May 103, kinonfirm ng anak niya si Jack. Tangina, imagine mo pare ilang my presidente God, ang Juan inabot niya. Valentin. Inabot niya pa pare si Aguinaldong buhay. Ponce Enrile, man. Can you imagine that? 1924. Oh my, I see. Yeah, 101 nga. Wow. 1924 to November 13. Eh di 101-year-old lang siya. 103 daw sabi nung anak niya si Jack. Grabe, man. Si Jack Laurel. Parang kasi nung panahon yata niya, yung kung paano ina-update yung registry ng date of birth, parang hindi ganun Accurate. hindi talaga ganun ka-advance ka nga. I know. Yeah. 1920. So, pero yung nung namatay yung father niya, sinabi ni Jack Laurel, yung father niya was 103. Grabe, pinag-uusapan pa natin yung 2 episode, pinag-usapan natin yung si Enrile.
Parang hindi naman pinag-usapan pero pumasok sa ano natin, Hindi sa yung ano, Multo rin usapan kayo, yung no? natin. yung Pucha. tol hindi na siya puwede magmulto, siya yung ano, siya yung katotohanan na totoong vampires, eh. Oh my God, man. Oh my God, patay na pala. RIP, Ponce Enrile, salamat sa iyong mga Eh, kinontribute sa Pilipinas at, Juan Ponce Juan Enrile Ponce pala. Enrile at humahaba na ang, Oo. pad natin. Kailangan nating putulin yata para kay Ponce at, Hindi, teka lang tol, isa pang trending. Ito ano magugustuhan 'to ba, ni ano Jake, 'to matawa ka Jake, ano 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 Jack de Maddalena, Islam Makhachev, Oh my eh, God, man. Oh my God, yeah. sino ba 'to? Si Xiang at saka si ano ba Xiang Si ano, Bashenko, ano ba yung pangalan? Balichenko, oo. Valechenko. Oh my 'Yan. God, fireworks Pare yun. si ano, si sino ba 'to, yung mahilig mang-grapple, si Michael Jackson. yung matanda na lalaki. Hindi. Hindi, Matanda talaga yun. molest siya naman yun, eh, molest. Sabi niya grapple, eh. Like and subscribe, like and subscribe. Pero I love siyang grapple Michael. yan pare, pero siyang Michael. grapple. I love it. I That's love my you, Michael Chris. pare, I love you, Chris. I love you, Christmas. Si ano pare, yung gray yung buhok. Ano ba pangalan nito? Si Patty Hindi, Pimblett? hindi si Paddy. Matanda na on this early papunta ng 40s. Oliveira? De La Rouge. De La Rouge, Ano ba UFC 322? yeah. Stock pare yung card nila pre. Stock. Sobrang stock. Sobrang stock. Ang lupit. Lupit. Excited na ako para sa result. Pero alam mo kung saan tayo magiging mas excited? Next year, sa White House. Ayoko nun. John Jones versus... Wala na. Laos na yun si John Jones pare. Lalabanan niya si Aspinall. Wala siyang kakainin dun. Hindi si Aspinall, pare. Alam mo kung sino lalaban ni John Sino? Jones? Si Totoo ba yan? Si Puwatan, man. Oh my God. Totoo yan? Akala ko si Aspinall. Hindi, ayaw niya si Aspinall. Kasi hindi money fight. Hindi man fight. Pero John Jones sa White House, sa backyard ng White House. Donald Trump talaga. Lupit ni Tito Donald. Tapos preliminary si Donald Trump at si Putin. Ayan, talagang. Ayan, talagang. Grappling na matatanda. Ayan. Gusto mo talaga yung mga pang end of the world fight, ha? Bago tayo matapos, prediction, Islam Makhachev, Jack de Maddalena, para lang for context, Jack de Maddalena, light heavyweight champion, and then light heavyweight, middleweight, welterweight champion ng UFC. While si Islam Makhachev, 155 champion, di ba? Yeah. Yeah, 155 champion. Ano yan? Flyweight? 145, sorry. 145. 155 welterweight. 145. Yeah. 155. Ngayon nalalabanan niya, 170? Yeah, welterweight. 155. Kaya... 155 ba lalabanan niya ngayon? Yeah, umangat siya eh. Siya yung umangat. Si Islam ang umangat, si Islam ang umangat. From 155 to 170, di ba? 145. 135 featherweight eh. 145 lightweight. Pare, 155 champion si Ilia Topuria. Ano ka ba? Featherweight siya. Ano siya? 135. 155 pare. Alam ko 170 ngayon siya dahil hindi na kaya ni Islam bumaba ng ng 155 eh. 155? 155 Parang pinag-uusapan nga nila belt to belt mag catch weight 160 165 eh. Catch weight Sila fight ni ba Ilia to? Topuria. Hindi yung kay Ilia Topuria. Kay Ilia, yeah, 145. Belt by belt ang pagtatalunan. Alam ko 145 yun eh. 170 pare. Kasi 170 ano ba? yan ni Usman eh. Ano yan ni kung Usman kayang may Google naman dyan, Ito nga, try nyo nga yung Google.
Try lang. Ito nga, ito nga, oh. 170 yan pare kasi ano yan ni Usman eh. Division yan ni Usman eh. Yung hawak ni Jack de Maddalena ngayon eh. Pag hindi yan division ni Usman, Wa division yan ni one 160. 155. Si, 155? light heavyweight, yeah. Lightweight. Ano ang division ni Easy? 160 yun eh. Middleweight. Middleweight si Easy. Tapos pa 170 light heavyweight. Yun ba yun? Yeah. I think so, yeah. Tas 200 na heavyweight. Kasi alam ko ganun. Yung division din ni Hamzat yan eh. Middleweight division ni Hamzat. Middleweight. Yeah, pero yeah, champion si Hamzat eh. Middleweight. Welterweight siya una, 'di ba? Kinalaban niya sila Usman. Sabay Ibig umakyat sabihin, siya. 145 lang si Ilia Topuria. Yeah, maliit lang yun, man. Tangina malaking lalaki yun si Islam Makhachev pare. Paano siya umabot ng 145? Hindi ako makapaniwala. Ang lakas niya, ano siya, ang lakas nila mag-cut. Mag-cut ng Kaya weight. sila nai-injure lagi, no? Sila ni Habib. Mm. Yeah. Ikaw Kai, sinong take mo? Alam ko kilala mo ba si Islam? Hindi ko sila kilala to eh. Tagal lang din nag-UFC. Ano pa? Okay. Mahuhula lang ako by their names. Ano pa isa? Islam Makhachev pare, taga Dagestan. Yung isa naman si Jack de Maddalena, taga Australia. Doon tayo sa Dagestan, walang takot yung mga yun, man. Oo, puta pa ako. Nang wrestling ng bear eh. Walang takot yung mga Para yun. matatalo yun eh. Para matatalo yun eh, puta. Yun yung sinasabi na Pray, ni eat, sleep lang yung mga yun. sino ba to yung komedyanteng Indiana si Peters? Na pangalan ko? Sino? Peter Peter Yan? Russell? Russell Russell Peters? Peters yung yung sinabi ng yung pagka-Arabo. You kill me? No. I kill you. And me. Yun daw yan mga Dagestani. You kill me? No. I kill you. And me. Oh my God, like, subscribe mga taga-Dagestani fans namin dyan. Meet and greet. Pagpunta namin dyan, magiging masaya at mag-training tayo kasama mga bear. Mga Dagestani, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pero salamat sa mga ating panahuin at mga future listeners. And we hate to say it, but we want to sleep. And ayaw man namin pero we need to go guys. Okay, Kuya Jake, take us out. Ito one is over.